Isang magandang hapon po muli sa inyong lahat. Pinaka-latest weather update po tayo ngayon. Patuloy po tayo nakakaranas ng malakas at patuloy na pag-uulan, especially po sa Cagayan na area, dyan po sa bandang north. At makikita nyo, ito nga pong si Super Typhoon Goring ay unti-unti na nga po lumalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, which meron pong lakas na 250 kilometers per hour po yung lakas po ng kanyang hangin. At malapit pa rin po yan sa sentro. At nakita nyo naman habang umaalis siya, lumalabas sa par, ay nagbibigay po siya ng malakas na pag-uulan na may kasamang malakas na hangin, pagkulog at pagkidlat. Pero hindi lamang po yan ang ating binabantayan ngayon, dahil eto nga po si Bagyong Hana o Tropical Storm Hana na muli nga pong namatan na may layo pong 1,160 kilometers per east of extreme northern Luzon po yan. Bandang Luzon po, northern Luzon, no, na may hangin pong pumapalo po ngayon sa 95 kilometers per hour at may bugso naman pong pumapalo sa 135 kilometers per hour. Pa northwestward pa rin po na may kilos po na 10 kilometers per hour. Kung titignan po ninyo, parang dalawang bagyo na nga po yung nasa loob ng par, nasa loob ng bansa natin, kaya sobrang lakas po ng nararanasin natin pag-uulan na may kasamang malakas na hangin. Tignan nyo mabuti yung pinakamata ni Bagyong Goring o Super Typhoon Goring, no? Stable pa rin po siya sa 250 kilometers per hour, pero makikita nyo naman, no, direction niya talagang palabas na ng Philippine Area of Responsibility, and expected po ilang oras lang ang bibilangin. Simula ngayon ay lalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility, so dapat hindi na po natin itong alalahanin dahil palabas na nga po ito, pero gayon ba maging ready pa rin po tayo. Samantalang ito naman pong si Tropical Storm Hana, no, ay posible din maging isang ganap na super typhoon kapag lumakas pa. 95 kilometers per hour po ang kanyang halakas ng hangin, at ito po yung malakas pa sa paglipas ng ilang mga oras. Ito po yung direksyon na kanyang tinatahak, which is makikita nyo unti-unting lumalakas sa paglipas lamang ng ilang mga oras. So pwede pa pong magbago yung kanyang direksyon, pwedeng mas humina or pwedeng mas lumakas or pwede ring matunaw siya sa kalagitnaan nitong Philippine Sea. Sa pagkakataon ito, lagi po tayo maging ready dahil hindi po natin mapepredict ang galaw po nito, dahil kung susundan niya nga po yung direksyon nitong si Super Typhoon Goring ay pa north area po ang kanyang tatahakin. Makikita nyo naman, no, halos dalawang bagyo ang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, kaya nga po ang ilang bahagi ng Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao ay wala pong pasok. Nakataas po ang storm signal number 1 hanggang signal number 5, especially po sa bandang Cagayan. So makikita nyo namang mabuti sa ating isang pinaka-live radar pa kung gaano po kalaki ang pinsalang pwedeng idulot po. Ito nga pong si Super Typhoon Goring, no, kung nag-stay pa siya na matagal dito po sa bandang Cagayan area. Especially ito nga pong si Typhoon Hana ay talagang titignan natin kung gaano ba ang magiging lakas niya. Posible kung magkasabayan or mag-stay yung dalawang bagyo na yan sa par, ay napakalakas sa bagyo po yun, dalawa po yun. So patuloy ko po kayong update, and please huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe para updated kayo sa ating weather update. Maraming salamat po.